10 minuto ang nakakaraan, sa loob ng exclusive reading room for the executives, makikita natin si Sylvia nakaharap ang librarian, habang ang librarian naman ay may kausap sa bowl ang kristal. Maririnig natin dito na isang professor ang kausap ng librarian at sinasabing nandito daw si Sylvia at may gusto daw basahin sa loob. Sa pagpapatuloy, iginigiit pa nito na ito daw ay exclusive reading room para sa mga executives lamang, ngunit makikita natin sa kabilang linya na ang sip-sip na professor na si Relen pala ang kausap nito at sinasabing, wala naman daw kaso ito. At wala din daw dapat ipagbawal sa tagapagmana ng pamilya L.A. at Rookie Mage. Dagdag pa ni Relen, hayaan daw niya itong gamitin ng malaya dahil para naman ito sa kanyang pag-aaral. Matapos ang pag-uusap, nag-abiso naman ang librarian kay Sylvia na maaari na siyang pumasok at malayang makapaghanap kung ano man ang kanyang kailangan. Ang hilig ni Sylvia ay mag-aral patungkol sa literature and languages. Siya ay nagtungo dito para makahanap ng libro na aangkop sa parehong pananaw ng dalawang bagay na iyon. Ang nobelang kanyang nakita ay isinulat mismo sa Eternal. Dahil sa pagkawala ng mga diwata ay tumaas ang halaga nito. At dahil dito ay lalong naging pambihira ang mga nobela na nakasulat sa Eternal. Sinasabi sa atin na ang Eternal ay ang salita ng mga diwata. Yan ang dahilan ni Sylvia kaya siya nagpunta sa staff-only library kahit na alam naman niya na wala siyang karapatan dito. At syempre ay hindi niya maiisip na maaabutan siya dito ni Professor Dekelayan. Dito ay sinitin na ni Dekelayan si Sylvia at tinanong kung bakit siya nasa staff-only library. Dugtong pa ni Dekelayan at sinabihan ito na kung gusto daw ba niya ulit mapatawag sa disciplinary committee. Laking gulat naman ni Sylvia dahil dito at iniisip niya na kung bakit daw nandoon si Dekelayan. Dahil ayon sa mga narinig niya ay hindi man lamang daw nagagawi si Dekelayan dito. Nagsimula na magpaliwanag si Sylvia at sinabi nito na nandito daw siya dahil mayroon daw siyang hinahanap na libro. At pinayagan naman daw siya ni Professor Relen na makapasok. Sumagot naman si Dekelayan at sinabing binaliwala daw ng professor ang batas ng university at pinayagan naman daw ito mangyari ng librarian. At dahil daw dyan ay kailangan din nilang madisplina. Ngunit natigilan si Dekelayan nang makita ang hawak na libro ni Sylvia at tinanong kung iyan daw ba ay Eternal novel. Dagdag pa ni Dekelayan na ang dahilan daw ba niya kaya siya lumabag sa batas ng university ay para humanap ng romance novel na sinulat gamit ang Eternal. Tila nahihiya namang sumagot si Sylvia at sinabi na kung paano daw nito nababasa ang Eternal language. At sinabi din nito na hindi daw iyan ang important part ng libro. Makikita naman natin na binabasa ni Dekelayan ang libro na kinuha ni Sylvia at sinasabing mahilig daw siya sa language at literature, sabay hagis ng libro pabalik kay Sylvia at sinabing pagbibigyan daw niya muna ito sa pagkakataong ito. Gulat namang sinalo ni Sylvia ang libro at nagulat din dahil sa naging pasya ni Dekelayan ukol dito. Muling nagsalita dito si Dekelayan at sinabihan si Sylvia na kung babalik daw siya dito ng walang wastong pahintulot ay gagawa na ito ng hakbang para may maparusahan. At dagdag pa ni Dekelayan, maliban na lang daw na kung ang kanyang layunin ay ipagyabang ang impluensya ng kanyang pamilya, ay pagpadala daw ito ng ibang tao para manghiram ng libro. Sabay talikod ni Dekelayan at lakad palayo kay Sylvia, habang ito naman ay hindi na nakapagsalita. Sa isip-isip naman ni Sylvia ay pinahiya siya nito. Gusto lamang niyang maintindihan ang mga diwata sa pamamagitan ng mga nobel na sulat gawa ang Eternal. Labis ang pagkainis dito ni Sylvia at labis din siyang nagtataka kung paano nabasa ni Dekelayan ang nobel na Eternal. Dahil ang Eternal ay maraming kakulangan sa pag-unawa kaya't ito ay napakahirap basahin. Sa labas ng university sa isang kakahuyan makikita natin ang mga estudyante na nagkakaroon ng iba't ibang activity. Ang ibang estudyante ay makikita nating may hinahabol na kakaibang hayop habang ang iba naman ay tila gumagawa ng potion gamit ang mga dahon sa paligid. Makikita naman natin sila Professor Dekelayan, Relen at Retlan na nagmamasid sa mga ginagawa nila. Sinasabi naman dito ni Professor Retlan na bagamat ito raw ang kanilang unang araw ng practical training ngunit tila daw ba kalmado lamang daw ang lahat. Dagdag pa nito na sa tingin daw niya ay hindi sila takot sa Mountain of Darkness. Sabat naman ni Relen na ang pagtuturo daw ay dapat nang itigil pagsapit ng dilim, ngunit proud pa rin daw siya sa mga ito. Ipinapaliwanag naman sa atin ang Mountain of Darkness. Ito daw ay hindi kalayuan sa lupain ng university. Ang kabundukang ito ay nasa pangangalaga at may masusing pag-iingat mula sa Magic Tower ng university. Ang kagubatan ay ginagamit nila bilang pagsasanay na lugar para sa makatutuhanang pag-aaral. At ito rin ay nagtataglay ng yaman ng mga magical materials. At dahil naman sa mga ito, nagkaroon naman ito ng kaakibat na panganib. Ito ay tinirhan ng mga halimaw at napakaraming mga nakakalasong nilalang.
Hanggang sa mapilitan ng university na maglagay ng maraming harang at sinigurado na laging may rumorondang professor sa lahat ng oras. Sa pagpapatuloy ng usapan ng tatlong professor sa kagubatan, sinasabi naman ni Relen na hindi pa daw napagdedesisyonan kung sino daw ang naka-duty na Ramonde sa kagubatan sa linggo ito. At dapat daw ay makapagdesisyon na daw sila, at kung sino daw ang sa tingin niyang pwede. Sumagot naman si Dekialayan na siya na lamang daw ang gagawa. Nagulat naman dito si Relen at sinabing, ito daw ang kanyang inaasahan sa isang head professor. Isang head professor na kayang mamuno at manguna sa mga bagay. At iyan din ay isang pinakainam na halimbawa para sa lahat ng professor. Di naman nakapagsalita si Dekialayan sa muling pansisipsip sa kanya ni Relen at sa isip nito ay hindi talaga ito ang kanyang dahilan. Makikita naman natin na may lumabas sa system window ni Dekialayan at sinasabi ang side quest na The Darkness of the Magic Tower. At may reward itong +1 stored currency at may dagdag pang achievement reward. Makikita naman natin si Dekialayan na nakatingin sa bandang kanan niya at sinasabing tila daw ay may humihila sa kanya papunta roon. At sinabi din na maaring ito nga daw ang dahilan kung bakit siya binigyan ng side quest. Ang maaring mangyari sa kabundukan na ang larong ito ay magiging isang kababalaghan. Makikita naman natin dito na nagsisimula ng magdilim at nagsisimula na ding paalisin nila Professor Relen ang mga estudyante para sa kanilang kaligtasan. Makalipas ang 9 na oras, sa isang kainan na malapit sa Magic Tower. Maririnig natin boses ng mga kasama ni Eferen na labis na natatakam sa kanyang mga in-order na pagkain. At sinasabi naman ng isa dito na kung totoo daw bang in-order niyang lahat ito para lamang sa kanila. At may kay-abangan namang sumagot si Eferen na, oo naman, sabay sabing, kain na. Sa loob-loob naman ni Eferen ay dahil daw siya ay mayroon ng 100,000 elm. Sabay sabi sa tatlo niyang kasamahan na siya na daw ang taya. Habang kumakain, sinabi ni Julia na ipinasa na daw niya ang club establishment plan at umaasa daw siya na ito ay mabilisang papayagan. Kaya't maaari din daw nila ituring ang pagsisimang ito ay ang kanilang unang pagtitipon. Sabi naman ng isa na sana daw hindi gaanong mag-alangan ang iba dahil parang kakaunting tao pa lamang ang sumasali. Sagot naman ni Julia na huwag siya mag-alala dahil habang pinapatakbo daw nila ang kanilang pangkat ay tiyak naman na sila ay sasali dito. Sabay umiba ng topic si Julia at sinabing mayroon daw nagaganap na pagpaturo sa Mountain of Darkness kanina. Sumagot naman si Eferen habang laway na sa kaharap niyang special ice cream at sinabing, oo nga daw, 50 daw ang sumama dito, kahit daw alam daw nila na maya't maya na ang aksidenteng nagaganap sa lugar. Nang biglang mayroon silang narinig na kakaibang ingay at dali-dal iyan silang lumabas para ito makita. Nasabi ng isang kasama nila na kung narinig daw ba nila ito. At sumang-ayon naman ang isa. Sa unahan naman ay makikita natin si Eferen at tinatanong kung saan daw nanggaling ang tunog na iyon, at kailangan daw nila itong malaman. Dahil iyan naman silang tumakbo patungo sa pinanggalingan ng tunog at may narinig silang boses na animo humihingi ng tulong. Sabay turo ni Julia na nasa banda roon daw ang boses na kanyang narinig. Mabilis namang nauna si Eferen dito nang biglang nagulat si Julia sa kanyang nakita at sinigawan si Eferen at pinahinto ito. Kasunod nito, pati ang kanyang mga kasama ay may napansin na ring kakaiba kaya't pinapatigil na nila dito si Eferen, habang si Eferen naman dito ay desididong mapuntahan ang pinanggagalingan ng tunog. Hanggang sa dito ay matauhan na si Eferen at huminto, sabay tanong ulit sa mga kasamahan nito na kung ano daw ulit ang kanilang sinasabi. Makikita naman nating biglang napunta sa gitna ng kagubatan si Eferen at nagtataka kung nasan ito. Nasabi niya na lamang na ang pagkakaalam niya ay nasa labas lamang siya ng kainan sa university. Muli siya ditong natigilan at muli niyang narinig ang boses ng tao na may humihingi ng tulong. Dito ay napagtanto niya na mayroon palang tao na nangangailangan ng kanyang tulong kaya't siya ay sumigaw at tinanong kung nasaan daw siya at papunta na daw siya para tulungan ito. Sumagot naman ang boses na banda raw dito. Hanggang sa matagpuan niya ang boses. Isa itong babae na may mahabang buhok at tila nanghihina. At tinanong niya ito na kung ayos lang daw ba ito. Nang biglang may umatake dito at tumalsik ang mga dugo sa kanyang harapan. Napasigaw naman ang babae habang si Eferen naman ay gulat na gulat. Dito ay naglabas na siya ng aura at humanda na sa pag-atake dahil mayroon daw umaatake sa kanila. Natigilan na lamang si Eferen nang makita niya kung saan nanggaling ang pag-atake. Ang pag-atake ay nanggaling kay Professor Dekialayan. Pasigaw namang tinanong ni Eferen si Dekialayan na kung siya daw ba ang umatake sa babae sa kanyang harapan. At paano daw niya nagawa ang pag-atake sa isang tao na walang kamwangwang. Sumagot naman si Dekialayan at sinabing buksan nito ang kanyang mga mata dahil hindi ito isang tao. Gulat na gulat si Eferen nang makita na halimaw pala ang inaakala niyang babae na kanina ay humihingi ng tulong sa kanya.
Tinanong naman ni Eferen na kung anong klaseng nilalang daw ito. Sagot naman ni Dekyalayan na mukha daw siyang sumailalim sa isang ilusyon na isang bagay na karaniwang ginagawa ng mga halimaw. Tila hindi naman makahinga si Eferen dahil sa kanyang narinig at kanyang napagtanto. Sinabihan naman ito ni Dekyalayan na huwag nang makialam at umalis na lamang. Hanggang sa bigla na lamang tila nilipad ng isang malakas na hangin papalayo si Eferen, dito ay muling nagtataka si Eferen na kung anong puwersa daw ang nagpalipad sa kanya. Sabay sabi naman ni Dekyalayan na, at ngayon daw ay oras na para mag-hunt. Makikita naman natin sa larawan na handa na si Dekyalayan at ang halimaw sa kanilang paglalaban. Sinasabi naman ni Dekyalayan na tiyak ang galit ng halimaw na ito dahil nawala ang kanyang biktima. Hanggang sa nagsimula ng umatake ang halimaw, isang mabilis na pag-atake ang kanyang ginawa, at mabilis din naman itong naiwasan ni Dekyalayan. Kasunod ay isa na namang atake ang ginawa ng halimaw at agad naman itong sinangga ni Dekyalayan gamit ang kanyang tuhod na may animo isang barrier. Matapos nito ay tila si Dekyalayan naman ang nagpaplanong umatake. Nasa isip ni Dekyalayan na pagtitignan daw ang noo nito bilang kanyang core ay tiyak daw siya na ito daw ay isang ilusyon. At dito ay iniisip din niya na dahil daw sa kanyang resolute na maaring lumaban sa mga pag-atake gamit ang metal element. Kaya't wala daw itong bisa laban sa kanya. Ramdam na ramdam ni Dekyalayan ang init sa kanyang katawan. Ang dugo sa angkan ng Dekyalayan na labis na nagbibigay sa kanya ng walang hanggang galit. Makikita naman natin ang window system at sinasabi nito ang kakayahan bilang isang Uklane. Sinasabing ang kanilang angkan daw ay may kakaibang taglay na lakas tuwing nakikipaglaban sa mga halimaw. Sinasabi din na kapag kalaban ang isang halimaw, o isang lugar na may mataas na concentration ng demon energy ay maari daw ipurify nito ang paligid na mana gamit ang sarili nilang mana at gamitin ito para sa kanyang sarili. Ang pag-purify daw ng mana ay tumataas ang antas na maaring umabot hanggang unang ranggo. Sinasabi din na maari di siyang maging aggressive dahil dito. Ang pagkagalit sa mga demonyo. Sinasabi dito na ang tanyag na pamana ng lahing Uklane ay kilala sa pag-hunt ng mga demonyo mula pa nung sinaunang panahon. At ngayon ay lumalabas rin kay Dekyalayan. Dito ay hindi niya hahayaang makaligtas ang demonyo sa kanyang harapan. Ito din ang dahilan ng kanyang galit na nararamdaman. Makikita naman natin na patuloy ang paglalaban ng halimaw at ni Dekyalayan hanggang sa lumabas na ang system window at sinasabing side quest The Darkness of the Magic Tower completed. Sinasabi din na nadagdagan ang kanyang store currency ng +1 at may dagdag din na achievement na pagpatay sa unang halimaw. Karagdagan pa ay na-unlock ang kanyang attribute na Uklane. Makikita naman natin sa susunod na eksena na duguan na ang halimaw na nakahandusay sa harapan ni Dekyalayan at sinasabi nito na isa daw itong makalat na halimaw dahil maging sa ito ay mamatay na ay napakakalat pa rin daw nito. Naisip naman ni Dekyalayan na ang paglabas ng mga halimaw ay hudyat na ng simula ng tunay na laro. Ito ang hudyat na sinasabing ito na ang simula ng larong walang manlalaro.